So, just quick check. Scan ba natin yung QR code for the Slido? Yes? Hindi pa. Brother, let's do it before we start. Okay, so I think you have free internet access sa building, no? I hope lahat merong, hindi naman lahat, but couples, to most of you. Yan. So paki-scan natin. Kung wala pa kayong access sa internet, meron tayong QR code din for internet access, no? Sa TBC guests. Okay? Sinong walang access sa internet? Pakitas lang kamay para mabigyan natin ng QR code. Sister, meron bang QR code dyan sa registration? Pakipasa na lang doon sa wala. Okay. Naka-post din doon sa aircon pala, I think. Ayan, ito yung sa Slido code. And the important is itong number, no? As you know, yung number 827-3181. No, yung may mga Slido na, yung wala, paki-log in. 827-3181. Okay? Andiyan na ba tayo? Paki-check na lang mga kapatid. Okay na, everyone? Okay, paki-scan yung mga wala pa. Okay, para medyo maging interactive tayo ngayon kasi tatapos lang ng lunch and siguro masarap yung kain nyo kanina. Baka inaantok na tayo, ano? So, we'll do it a bit interactively. Okay na? Yes? At saka alam ko, tech-savvy kayo yung generation nyo. Ano? Kaya kailangan gamitan natin ng konting technology ito para hopefully mas maganda yung participation natin. Okay, sino pang hindi nakakakuha ng Slido? Kuha na ba natin lahat? Okay. If yes, babalik na tayo dun sa PowerPoint natin. Everyone? Okay, Slido good? Yes? Okay, sige, balik na tayo. Brother sa ating ano. And so, para sa mga below 18, pwede na kayong lumabas ngayon. Okay. Para sa mga wala pang asawa, pwede na rin kayong lumabas ngayon at this point. Ano? So this is strictly, of course, for married couples. And sabi nga nila, what will your future be like? No? Di ba nung kinasal kayo, isipin yung mabuti. Nung day of the wedding nyo, perhaps years ago, even decade or so ago, siguro marami sa atin, nung kakakasal lang, or bago ikasal, ang iniisip natin is parang ganyan, ano? Living happily ever after. No, but sadly, ngayon, maraming Brother, ayaw mag-ano. Naka-on naman. Yan. Sadly, maraming nangyayari ay ganito na. No? Nagkaka-problema na, magkasira na, nag-aaway na in so many areas. So ngayon, ang ating pag-aaralan ay paano ibalik kung hindi man or paano to maintain kung okay naman yung inyong relationship. And let's start with your first Slido exercise. Ready na kayo? Naka-code, na-enter nyo na yung code? Okay, so mabilisan lang to ha. Let's keep it quick, no? Para handa nyo mabuti. Kung kayo ay ready na, ito ang ating first. Okay, yan yung code. Just to remind yourselves and hopefully I can control yung Slido dito. And our first question, again, starting with our first exercise for today, go. Okay, anonymous ito anonymous to. Okay? Kaya kahit anong ilagay nyo dyan, wala makakaalam kung kayo yung sumagot. Okay? Now is the time. Okay? I see typing, may vote na. Okay? May mga scores na trickling in. Okay? Huwag kayong mahiya. Sige, so far, may range tayo from 3 to 8 to 10. Okay, so far, ha? Sige. Sige, sino pang sasagot? 1 minute na lang. Okay. Alright. Then, bago nating malaman, ang survey natin ngayon. Okay. Again, starting with abang ito. No? Kung kayo naantok pa, siguro by this time, gising na kayo. Okay na? O sige, basahin ko yung mga scores. Pero keep it coming. Okay, ang ating highest ay 10. Unfortunately, isa lang ang sumagot ng 10. Ang pinakamababa natin ay 1. Okay, taas yung kamay nyo
kung hindi kayo one. Okay, huwag niyong itaas kung one kayo. Huwag niyo nang itaas. Okay, and many are in between. Well, blessedly, may 9, may 8, may 7, dalawang 9, kaso meron tayong 2, at meron din tayong 3, 5, 6. So I would say, nasa mga 6 to 7 naman. Medyo above average or slightly on the average kayo. Ngayon, so ito yung magiging topic natin sa bandang huli. Kaya makinig kayo. Bago tayo dumating dyan, meron muna tayong ibang uunahin. But, okay, let's check. Therefore, yan, ito na. So, marami sa atin, or maraming threats ngayon sa mag-asawa, sa relationship ng mag-asawa. At alam na alam niyo yan, ano? Brother, parang ayaw mag-move, ano? Okay, sorry. Naka-on naman. Ayaw mag-move. Yan, Brad. Yan, for many, marriage relations sa school nanlalamig na yung dating maganda ang kanilang pagsasama. At pag ang mga bata umalis na sa inyo, may mga anak pa naman kayo, pero ang marami ngayon, yung late life divorce, lalo sa Amerika. Nung tumanda, tsaka na-realize, hindi na sila magkakilala, nagdi-divorce pa. Of course, sana hindi mangyari sa atin yan. And therefore, ang question natin, how can we improve, maintain yung ating romantic life as husband and wife? At alam nyo, ito yung malaking difference sa aming henerasyon sa ngayon. Napansin ko, yung mga counseling namin ngayon, siguro alam ng ating, meron tayo si pastor counselor, andito, no? Marami ngayon yung nagpahingi ng counsel, even sa intimate area of their lives. So, nung kapanahonan namin, halos wala. Siguro mas mahihiyain kami, nahihiyang magpa-counsel, pero ngayon, maraming mga Gen Z, Gen M, na talagang nagpapa-counsel sila at meron silang struggle dito. Kaya na-realize ko ba, medyo nag-iiba yung sitwasyon, and possibly isang naging dahilan yan, so accessible ngayon ang mga pornographic materials na noon ay hindi. Kaya siguro may mga struggles dito kesa nung aming kapanahunan. At balikan natin yung basic, ang what is marriage, dito natin makikita, 3 things, di ba? Itong pinangaral nung kinasal kayo, living, cleaving, and one flesh, no? 'Di ba 'yan yung ng marriage, May paghiwalay, may pagsasama, commitment for life, and of course, may oneness in all things, but of course, kasama diyan yung one flesh, literally. Sinabi na nga, one flesh relationship. Living, cleaving, oneness. So it is a covenant for life, and yan yung cleaving leading to that oneness in goals, in desires, and even physical relations. Kasama 'yan sa buhay ng mag-asawa, gaya ng, of course, alam na alam ninyo. All right. Ready? Here's another exercise. Okay, mas madali na to. So, sabihin nyo, pag ready na kayo, tingnan natin ang magiging mga sagot nyo dito sa ating next question. Okay. Ready? Wala pa. The question is, ito, isipin nyo na, habang, what are your main complaints or concerns with your spouse? Ayan. Okay, anonymous naman to. No? Unless isa lang device ang ginagamit nyo, ano kang sasabihin ko? Tungkol sa'yo. No? Okay, ano main complaint? Ito na. Sige, lagay nyo dyan kung ano kung husband kayo sa wife nyo. Kung wife sa husband nyo, ano yung nagiging usual complaint or issues nyo sa isa't isa? No, pwede magkaiba. Iba yung sinabi ng wife sa asawang lalaki, iba rin yung husband sa wife. Pwede magkaiba, hindi palaging pareho ang sagot dito. Okay. Babasahin lang natin quickly, Okay, just identify key phrases. Ano yung main or ano yung kalimitan na kinukomplain nyo? Wala siyang panahon, busy masyado. Example lang yun, Tagalog or English pwede. Yes? Same question pa rin. Hindi na gano'n? Okay na, yes, sorry. Okay, great. So talagang tech-savvy itong audience na ito. Medyo ako yung babagal ngayon. Sige. Okay, ito na tayo. Okay na ba? Okay, ito na. Cooking is number 1. Ano to? Palagi nagluluto o hindi magaling magluto? Communication. Pag nagutom. Ayan ang mga sagot. Attitude at different perspective. Communication, 2. 3, marami yung sa communication. Pride.
Okay, hindi to related doon sa pagluluto. Fried chicken yon, no? Iba yon, okay. And, maraming communication talaga, no? Okay, laundry. Antukin, aba. Meron gano'n, ha? Lazy, hehe. Okay, meron pang emoticon. Majoring the minor. Sometimes too busy. Lack of communication. Communication and pride, pinagsama na, no? Hindi lang isa. Mabigat na to, no? Nagkadalawa na. Laging hawak ang cellphone. Oops, biglang gusto tago, no? Laging hawak ang cellphone, eh. Okay, yan, natapos tayo doon, no? So, tignan natin, therefore, ano ba yung foundations of intimacy? At in fact, yung iba dyan, related doon sa diniscuss kanina ni Deacon Lawrence at saka ni Pastor Rene. So ito, quick review lang ito. Kasi naman, ito ay tungkol na sa basics, no, ng marriage. Sabi ng asawang babae, they all think I am dominant. Am I? Di ba? Ano sabi ni lalaki? No. Then better tell them I'm not, will you? Yes, dear. Di ba? So, yung mga, ano itong problema na ito? Well, yung role definition, no, basic roles. Hindi magiging tagumpay o maganda yung ating physical union or sexual intimacy kung merong mga namamagitan. Kasi gaya nga nung living, cleaving, one flesh, yung one flesh ay dulo na yan. Ibig sabihin, pag okay yung ating relationship sa isa't isa, ay magiging natural yung ating intimacy. Pero pag merong mga bagay na nakakasagabal, medyo mahirap yung intimacy. Kaya natin dadaanan yung foundation. Kung lito tayo sa roles natin o nababaligtad, posibleng ito yung dahilan kung bakit hindi maganda yung ating intimate relations. Ang key text natin, of course, Ephesians 5. Medyo mabilis lang to kasi balik-aral ito for you. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. No, malinaw yung role ng mga kababaihan. Andun yung basic submission. Direct command ito, very clearly, imperative. Hindi ito optional, as to the Lord. Ganun kabigat. Kung paano nagsasubmit ang iglesia sa Panginoon, ganun din ang submission ng asawang babae sa lalaki. And this is to give the husband the right of the final, quotation marks, decision. Pero kagaya sa mga premarital counseling na palagi kong binabanggit sa ating mga kinakaunselan, ay bihira naman yung magiging unilateral ang desisyon ng isang lalaki. Kalimitan ay may consensus at nakaka-arrive kayo together. Bihirang-bihirang gagamitin ng lalaki na, teka muna, ako yung lalaki dito, ako yung final say. Kung palaging ganun ang decision making natin, ay malaking problema ang marriage natin. Dahil in most cases, dapat may consensus tayo at sabay natin na-arrive yung decision. Okay? But, again, technically, ay pag talagang hindi magkasundo, talagang may final decision ang nakasalalay sa lalaki. Kaya nga mahalaga ring ma-realize, it is not subverting the leadership of the husband. Pag yung wife masyadong sinusubvert or ina-undermine ang leadership ng lalaki, baka magka-problema sa kanilang intimacy. Kasi nga, parang may subversion ng mga roles. Yung pattern is the church, as mentioned earlier, and submission for, or does not mean being inferior to the husband. No? Hindi ibig sabihin, mas matalino, mas magaling ang asawang lalaki, at inferior yung babae. No? So, hindi natin minamaliit ang ating mga kapatid na babae. Okay, ano naman sabi dito? Let me put my nasa phone, cellphone ba yon o hindi? Parang landline, luma na itong illustration na to. Parang generation ko ito, naka-landline pa. Let me put my husband on. He's in charge of all our bad decision making. Okay. He's in charge of all our bad. Obviously, kinokontra niya o sinusubvert, ina-undermine yung asawang lalaki. And so, ano ba ang role ng husbands? Love your wives. Ayan. Hindi sinabing subdue your wives. Yung iba kasi lalaki, akala, since ako yung pinuno, kailangan sumunod ka, pinipilit sumunod. Remember, ang nag-utos ng pagsunod ay ang Diyos sa babae. Hindi tayo. Ang ating tungkulin, pag hindi sumusunod ang ating asawang babae, ay hindi pilitan silang sumunod. Kundi, love your wives. Love your wives. Palaging ganon.
Pag di sila masunurin, anong tungkulin natin? Love your wives pa rin. Okay? Hindi nagbabago. Gaya ng, I'm sure narinig nyo na sa mga pangangaral pag may kasal. To love the wife is our primary duty. We are supposed to be loving, serving, leaders. Again, our pattern is Christ. Sila nagsasubmit as to the Lord. Tayo naman, parang kagaya ng Panginoon. Tayong nangunguna. That is for the good of the church sa Panginoon, para sa atin, for the good of our wives. So ang ating goal is that she may grow in grace, in holiness, in sanctification, to be blameless before the Lord Jesus Christ. So ito yung basic nating goal. Okay, puntahan na natin yung lumabas kanina dun sa slide pa ulit-ulit. Sabi nitong lalaki, I think yan, it's not what you say, John, it's how you say it. No? And that is, of course, the issue of, Brad, pakipress nga, the issue of communication. No? Communication, napakahalaga nito. So nakita natin kanina, ano yung basic duties, but, yun, maandar naman. Move nga, brother. Yan. Good communication. Amos 3:3. Do two to walk together unless they have agreed to meet. No? So, pag sira ang communication ng mag-asawa, ito yung kalimitang pinagmumula ng problema. In fact, tama yung mga nakalagay dito. Ang daming nag-comment, communication. Ano? Pag di maganda ang communication, may nabanggit pa rito, lazy, tinatamad, o kaya busy, kung may ibang pinagkakaabalahan, problema yung malaki. The heart of a good marriage is communication. At kasama na lalo sa sexual intimacy. Hindi kayo magkakaroon ng magandang relationship sa bagay na ito kung di kayo nag-uusap. No? Okay. So, there is no one flesh without it. No, dahil sa lahat ng mga pwede nating pag-usapan, ang isang mahalagang pag-uusap ay dapat dito sa area na to, no, ng intimacy. Okay. The essentials of good communication, mabilis lang to, di ko napapaliwanag. Openness and honesty, self-control, di pabigla-bigla, hindi yung madaling magalit, forbearing, charitable spirit, again, handang makinig at magbigay, yan, good listening. Kalimitan ng problema sa communication ay hindi yung, ano kaya sasabihin ko, kalimitan ng problema, masyado tayong nagsasalita, hindi tayo nakikinig. No? Very essential yung makinig tayo sa ating asawa. Okay, jump na tayo sa next. Ito yung na-discuss na kanina ni Deacon Lawrence. We know, sabi nung asawa, kasi meron silang librong binabasa, How to Handle Your Money. Sabi nung asawang babae, we know how to handle our money. The problem is handling it less often. So, palagi pinapakialaman yung pera at ginagasta, of course, no? So, ang problema natin ay, sabi niya, ay hindi yung handling our money. Ang problema nga, sobra nating itong So, again, I cannot summarize yung napakagandang material. Narinig na natin kaninang umaga yon. Pero, ang pinag-aawayan ng mag-asawa, top 2, ayon sa mga survey, nasa aklat ito ni Wayne Mack, one of our references, na inyong makikita sa likod nitong PowerPoint, yung mga key references, ay pag-aaway sa pera, number 1. At number 2, sex. Pwedeng baliktarin, sex or money. Pero ito raw yung dalawang kalimitang pinag-aawayan ng mag-asawa. Spouses have differing views tungkol sa pera, may matipid, may gastos, madaling gumasta, based on upbringing, experiences, merong iniisip, tipirin na natin to, narinig na natin kanina kay Deacon Lawrence, 1 month ganito, 3 months ganon, investment dito, investment doon. Meron namang isa, o yung asawa naman, baka lumaki hindi, enjoy natin, binigay na ng Panginoon to, ba't di tayo bumili ng bagong kasangkapan, halimbawa. So, mahalaga yan, narinig natin kanina yung mga principles, everything we have comes from God, we are stewards of money. Again, kanina lahat yan narinig na natin. And therefore, use it wisely. Okay, eto na tayo. Sa main topic natin, I'm aware of the time, kaya eto na sila. Napansin nyo ba yung mag-asawa na yan? Pag minsan pa, ganyan ang pakiramdam nyo. At yung sabi rito, apparently, I have done something to upset you. Sabi ng isang asawa, either man or woman, husband or wife, naglagay na ng barbed wire. Okay? Diba? So, clearly, pinapakita niyan, pag meron nangyaring naka-upset sa isa, ay ang hirap
magkaroon ng ganitong connection ang mag-asawa, no? So, ito yung ating papasadahan, pag-aaralan at hopefully makikita natin yung mga pwede nating magawa. Eto na, ready na kayo. Sorry, hindi ko kayo naihanda. Our last question. What are your main concerns regarding your sexual life as a couple? Yan. So, sulat nyo na. Again, anonymous ito. Huwag kayo mahiya. Hindi kayo ma-identify dito. Teka, kailangan kong press yung ano nga pala. Para, what are your main concerns? Let's see kung okay na ba, mga kapatid? Kita nyo na? Sa inyong slide dyan? Sige. Okay, one word is fine, ano? Para mabilis nating maano. Again, this is just a quick survey. Ano yung maaaring ni-struggle natin as a husband or sa wife. Okay na? Sige, let's keep it coming. Okay, marami na nagtatype. Okay, madalang. Second time. Kids. Frequency. Nerve, leg pain. Okay. Time. Too much time in work pala ito and gadget. Okay. Teka, ano ba to? Para mag-related ata no? Okay. Talo ng pagod dahil sa work. Time and lack of passion. Always tired. Exhaustion. Sobrang magtampo kapag di pinagbibigyan. Okay. Brother or sister, mag-usap tayo mamaya. Hindi, i-refer ko kayo sa pastor nyo. Ano po ba? Okay. Nabanggit ko na ata yung iba. Okay. Yan. Okay. So, grabe, napaka medyo consistent ito, ano? Yung time, yung stress, yung tiredness, napaka-frequent, ano? Na lumalabas dito. Tired from work, ayan, related yan, ano? And, so, puro time and tiredness, parang yun ang main story, ano? At talaga naman, na kung titingnan natin, ay isa yan sa sanhi talaga ng problema sa area na to. Bakit? Kasi it takes parang kailangang mapalagay ka sa tamang frame of mind. At ito ay totoo lalo sa mga kababaihan. Ano, alam niyo ito for sure, no? I'm not telling you a new story. Ito, alam natin yan by biology, yung mga lalaki mas mabilis silang magkaroon ng interest dito. Yung mga kababaihan, normally, they have to really have the proper mindset, and it can take time for them to be interested. So, magkaiba yung natin dito, yung sabihin nating speed of interest, kaya kailangan ng tiyaga. Kung pagod na, o kaya parehong pagod, wala nang time talaga to get that in the proper mood. And so, hindi kataka-taka, yung result ng ating survey ngayon. So, tignan natin kung ilang mga principles na pwede nating matutunan dito. Mga brother, parang tinamad na rin yung ating PowerPoint. Brother, or yung taga-pindot natin sa likod. Okay. Yeah. Check natin kung mapapa-advance yan ng ating mga operators. Yan. Okay, ito yung last topic natin. Right? Yan. Genesis 2:4, kanina, balikan natin. One flesh na kalagay niyan. So, it involves totality of life. Again, yung sexual union is only icing on the cake. No? Hindi ito yung cake, right? So, pag yung relationship natin, nakabase lang dito, kagaya sa ibang mga bansa at even sa ating bansa, na may mga one-night stand, merong mga sitwasyon na parang ito ay isang, kailangan lang i-release yung passion na ito, wala talagang malalim na kaugnayan. So, sa isang mag-asawa, ay talagang kailangan nga, ito ay parang kumbaga, tuktok na lamang nung pagsasama nila bilang mag-asawa. Total sharing, most beautifully shown, itong oneness na ito, dun nga sa ating physical union. Ito yung pinaka-expression na visible expression. It is an expression of complete oneness physically and mentally, emotionally. Pero ito nga yung ating nabanggit na kanina, it is also the area of most dissatisfaction and conflict sa mag-asawa. Ito yung nagiging sanhi na nag-aaway mismo. Yung mag-asawang dapat sana hindi nag-aaway. So ano-ano yung mga pwedeng cause? Well, again, Wayne Mac, ginagamit kasi namin sa premarital counseling
na ginagamit nyo rin siguro sa mga churches nyo, yung kay Wayne Mack na strengthening your marriage, At part of that is yung unresolved guilt. Baka may repentance and confession na kailangan gawin. May kasalanang nagawa nung una pa, nagkaroon na ng premarital experience sa sex, hindi niya ma-overcome yun dahil ang context kasalanan. And again, para sa hindi nakakakilala sa amin ni Sister Heidi, I'm not talking here na parang santo ako, na wala akong pastor kasi ako for so long, gaya na banggit 40 years, na parang napakaganda ng karanasan ko. Alam nyo yan, na 18 years old pa lang, ako, kinasal na kami, 19 si Heidi, at siya ay pregnant na, no? So, kumaga, I'm coming from a situation na totally kabaligtaran nung ngayon, tinuturo ko na, no? So, I came from a bad experience, sinful experience, kaya alam ko yung sitwasyon na napakahirap ng maling, maling pagpasok dito sa area na to. So, I'm coming from there, just for you to know, kung hindi nyo ako kilala, para baka maisip nyo, si pastor naman pastor yan ganon, no? Know na I have experienced negatively, hindi positive ang aking karanasan dito noong ako ay di pa mananampalataya. And so by God's grace, of course, niligtas kami soon after that. And yan ang nagbago talaga sa aming buhay. No, otherwise, siguradong nasira ang aming buhay ni Sister Heidi. Okay, so ignorance and misinformation, yan din ang isang cause kung bakit nagkakaproblema in terms of the physical anatomy, difference in temperament. Napaka-basic niyan, Pero pag hindi natin alam ito, kasi akala nung iba, lalo na yung kakasal pa lang, napakadali nito, immediately compatible sila. Kasi sa Hollywood movies, pinapakita, nagkatinginan lang, nagkakindatan, diretso na sa kwarto, na parang compatible na agad, Pero ang reality, gaya na, again, alam niyo, I'm not talking to neophytes, kayo matagal lang mga kasal, ito'y kailangang pag-aralan, kailangan mong i-master, kilalanin mo mabuti yung asawa mo, kung ano yung kanyang sabihin nating mga gusto, likes and dislikes, na hindi mo basta mababasa sa libro. Kasi iba-iba yung kada tao, no? Bagamat may mga guidelines. So, kagaya ng anumang bagay, kunwari, kanina, cooking, may mga nagsabi, luto, kung paano yung minamaster ang cooking, pinag-aaralan nyo, nagre-research kayo, ganun din dito sa area na to. Kailangan pag-aralan nyo, bumili kayong libro, mga Christian books. I would advise, kasi yung mga non-Christian books, may pagkahalos pornographic na ang dating, no? Yung Christian books, very tastefully handled ang issue na to at pinapakita rin lahat, biology and everything, sa isang magandang pamamaraan. So, yun dun lang sa physical anatomy, problema na yan. No? Lalo sa mga kababaihan. Again, based on statistics, yung mga kalalakihan, usually, they are satisfied. They are able to satisfy their, yung kanilang desire. Pero marami sa mga babae, nung unang panahon, 50%. Ewan ko kung totoo pa itong statistics na to, 50% of women ay hindi nararating yung kumbaga, climax nung kanilang relationship. So isipin nyo, kalahati. Mga lalaki, siguro halos 90% or more. Pero ngayon, meron na rin kaming mga na-encounter na ang nagkakaproblema, even losing interest, ay yung lalaki. No? Again, nung kapanahunan namin, totally kabaligtaran. Palagi namin sinasabi sa counseling, lalaki, alam ko, ganado ka, etc. Ganon. Alalay ka lang, yung wife mo, hindi pa ganun ka-ready, kahit bago kayong kasal. Babae, pinapayuhan namin, easy lang kayo. Huwag niyong isiping manyak yung napangasawa niyo. Kasi yung mga lalaki, ganun talaga. Ganun yung aming mga, well, I'm making it very short. Nare-record ba natin to by the way? Baka naka-live stream ito somewhere. Di naman brothers, Okay, this is totally, Pero, ganun. Pero ngayon, binabalanse ko na rin. Kasi nga, ngayon, ay even yung mga men, ay parang hindi na ganun ka-interesado. Siguro nga dahil sa rise of pornography. No? Kasi nga, yung pornography, yung Hollywood, pinipresent yung sex na napakadali, napakaganda, parang puro mga Hollywood superstar yung kaganda. But the reality is, yun nga, hindi ito basta ganun kadali. It has to be studied, mastered, and kailangan dito, unselfish ka, you want to please your wife or husband, gaya ng makikita natin mamaya sa unang Korinto. Many causes kung bakit nagkakaroon ng problema are actually not physical in nature, kundi yun na nga, yung sa emotional, yung stress, gaya na banggit sa survey, at saka yung may pag-aaway. Yan ang number one.
Once na merong samaan ng loob, lalo na yung mga kababaihan, again, I'm talking in general, hindi talaga gaganahan yung asawang babae natin kung meron tayo namamagitan. No, kaya very common yung dumating kayo pareho o kaya ikaw yung may trabaho, lalaki, yung wife mo ay nasa bahay or pareho kayo galing sa trabaho, dumating kayo, pag minsan yung lalaki nakadiniisip, pero yung wife ay minsan gusto pang ihingay yung nangyari, ikuwento yung nangyari sa office o nangyari sa bahay, may ganito, nasunog, ganito. So ang haba ng kwento yung lalaki, hey, ano ba nangyari dito? Bakit yan ang iniisip mo? Ay iba yung iniisip ng lalaki. Kasi nga, pag minsan may mga ganong temperament problems na kailangan mo nating i-resolve before maging ready yung ating spouse dito sa area na to. So, and again, pakaingat tayo, baka kaya wala na tayong gana sa area na to, ay merong deeper problems. No? Kumaga, nagkakaroon na ng bitterness, may mga unresolved difficulty, may mga paulit-ulit na pag-aaway, ay nagkakaroon na ng kapaitan. Yan ang ingatan natin, no? Kasi mas malala na yan pag ganun. Okay, so ngayon, ano ba sinasabi ng Bible dito? Bakit ba tayo nangangaral dito? Ito ba'y talagang mahalaga? Well, huwag niyo akong paniwalaan. Alam na alam niyo yung unang Korinto 7. Si Pablo ang paniwalaan natin. Now, concerning matters, di ba, may mga tanong sila, sinulat kay Paul, sumagot si Paul, ito na yung isang concern nila about which you wrote, quotation, sabi ng, well, medyo tricky yung translation, but baka ito yung sinulat nila. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. Pablo, totoo ba ito? Okay ba to? No? Talaga bang mas banal kami kung wala tayong relations? So, tinuloy ni Pablo, but because of temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Dito, pansinin nyo, napaka-equal ng treatment ni Paul. No? Kahit na nung una, patriarchal, no? Medyo merong misogyny o pagmaliliit sa mga babae, pero sa Biblia, pantay na pantay. No? Even in this area na napaka-sensitive, na gaya ng alam nyo, nung sinusulatan ni Pablo ito, yung typical na lalaki ay may asawa, merong mistress, at pupunta pa sa prostitute, magkakaiba yun. At minsan, nagsesex pa sa kapwa lalaki. No? So, ganoon yung morality na dinatnan niya. No, pero dito, napakaganda ng pagkapaliwanag dito ni Paul. The husband should give to his wife her conjugal rights. 'Di ba? So inuna pa niya. Kayo mga lalaki, ibigay niyo ang karapatan sa inyong mga asawang babae. Likewise, the wife to her husband. Siguro, yung mga unang nakabasa nito doon, baka shock sila, no? Sabi, ganito ba yan? So, kasi napaka paradigm shifting para sa kanila. Kapanahunan na pati mga babae may karapatan. Verse 4, for the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over her own body, but the wife does. Grabe, no? Parang talagang, parang pwedeng modern, sabihin natin, napaka-modern, no? Parang sabihin natin, para sa New York, mga progressive, do not deprive one another, except perhaps by agreement, for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Wala tayong panahon, kundi para himay-himayin lahat ito. Pero yung message na yung pinaka-general principle, di ba? So, sexual relations within marriage are holy and good, di ba? The marriage bed is undefiled. Yan ang sabi ng writer ng Hebrews, no? Hindi masama ito, maganda ito. Kasi ang isang problema, lalo sa mga kababaihan, maliit pa sila, palaging pinagsasabihan, mag-ingat ka sa mga lalaki, ha? Sige, cover mo yung sarili mo, ha? May lalaki dyan, ingat ka. So palaging, mag-ingat ka sa lalaki, parang masama yan, ganon. Tapos biglang kinasal na, ayun na yung lalaki. No? Na, dati palaging ang sinasabi, mag-ingat ka sa lalaki. So, kaya parang, pag minsan, siyempre, hindi natural na nilang parang, hindi lahat, of course, no? Pero merong mga ganon ang case. Pleasure in sexual relations are assumed. Kasi nga, merong iba na akala, masama ito, mali ito. Ang sex ay para lang manganak o magkaanak. No, hindi yan for pleasure.
no? Kumaga, bonus na lang yung pleasure. Of course, para ito sa procreation, multiply, narinig natin yan kanina, Genesis. Pero ito'y para din sa pleasure. Kasi what if yung meron tayong mga kapatid, wala silang anak? Ibig sabihin ba nun, parang hindi sila kumpleto yung marriage nila? Of course not, no? They have joy in marriage. Pleasure is not for one's own, but for the spouse. Yung pang isang prinsipyo. Your body is for your spouse. No, so hindi ito yung selfish ka na masatisfied ka, okay na. Pero kailangan nating ensure na may mutual satisfaction. At mahirap ito. No, kasi nga yung mga lalaki, very easy to satisfy. Yung mga babae, medyo matagal. Again, talking about generalities. Kaya pag walang patience, ang isa't isa, kumaga may asymmetry na tinatawag, hindi pantay. Ano, kasi nga magkaiba may mabilis, may bagal. So paano mo iaan yan? Ha-harmonize yan, ano? Ay dito papasok yung patience. It should be regular and continuous. Talaga sinabi ni Paul, no? For a moment, pwede. Na oras ng pagsamba, oras ng devotions, church, may mga time you can abstain. Pero magbalikan kayo. Huwag niyong patagaling masyado, parang gano'n, ano? Always come together. Okay, tingnan time. Okay. So, the principle of mutual satisfaction. No, pareho to the husband, to the wife. So, mutual satisfaction yan. Okay. Now, some practical tips, and hopefully mamaya meron pa tayong isang maliit na exercise, but some practical tips to keep the romance alive. Again, these are not rocket science. Ito yung mga, I'm sure, narinig nyo na, date night, kasi nga time ang kailangan. Alam ko, may mga anak kayo, may mga inaalagaan, may trabaho, may huhugasan, may mahilig magluto. Okay? Misa wala ng panahon. But find time. Find time para kayo magkasama na kayo lang. Phone calls and text. Kung once in a while, text natin. Kung magkalayo tayo, make sure you communicate to each other. Notes, cards, letters. Kung meron pa nagsusulat ng letters, email siguro. Ngayon, gifts, mga surprise, regalo, music. Kung mahilig sa music yung spouse nyo. Getaways, kung kaya nyong mag-getaway once in a while. Mga bata na ang priority nyo ay ang inyong relationship, hindi sila. Bagamat parang sila, kasi nga, lalo kung maliit pa. Pero ultimately kasi, aalis sila Kayo na lang matitira. Kaya talagang ang priority nyo dapat ay kayo. Para pag alis ng mga anak nyo, ay kayo, actually kami ni Sister Heidi, naging excited na nung umalis na sila. Of course, sana hindi nila naririnig ito ng mga anak namin. Baka mapanood nila. Kidding aside, somehow, medyo, pag-isa na kami. Wala na kaming iniisip. Hindi kagaya dati, tuwing aalis kami. Teka, uwi na tayo. Ando na si ando yung anak natin Parang hirap iwanan. Lalo na Sister Heidi, pag sinasama ko siya, gusto niya palagi, pauwi na ulit. Ngayon, since wala na kaming uuwian, parang okay na, sige, kahit magtagal tayo rito, kung saan man kami makarating. Getaways, surprises, ayan. Again, ito primarily sa mga kalalakihan Ang bias ko dito, siyempre, lalaki ako. So, yung mga nilagay ko rito, kalimitan, mas lalaki. Pero pwede rin sa babae, asawang babae. Okay, eto na. Ready na kayo sa ating final exercise. Okay, maganda rito, may couple. O couple kayo, pareho kayong nandito. Kung hindi, medyo disadvantage kayo, Eto, hindi nyo na kailangang islide. Ayan, okay. Kayo na lang ito, one-on-one na to. Okay, so dito ang exercise natin. Answer the questions, relatively or individually, muna, what's good in your marriage? What can be improved in your marriage? Kung may cellphone kayo, may notes yung cellphone nyo or whatever document, pwede nyo type dyan. And then, compare results with your wife or husband. Okay? Sa una, hiwalay Walang kopyahan sa una. Okay? Huwag kayo magkokopyahan. Yun lang. Compare nyo, What's working, what's not working. Kayo muna ang magsulat. And then after mga ilang minutes pa ba tayo, brother? So mga 5 minutes or 3 minutes? Okay, so we want to end at 2:30, Ibinigay sa ating oras dito ng ating mga organizer. Sige, mga kapatid, sulat nyo muna. So, mga 2 minutes, tapos 2 minutes comparison and discussion, Mag-discuss kayo, ihambing nyo sa isa't isa, base doon sa mga what's going good, what's doing well, and then what can be improved.
doon sa inyong pagiging mag-asawa. Especially in the area of intimacy, ang ating topic dito. Okay? Especially in the area of intimacy. Okay, pakitay man lang ano bang oras dito? 2:13. Okay, yan. At 2:18 pala doon. Okay, so let's finish mga 2:23, 24. Okay, sige. Okay, sige. Sulat nyo mga kapatid. Then, after about a minute, or kung talagang tapos na kayo, feel free to discuss. Bulungan na lang, baka marinig yung katabi nyo, ha? Okay. O kaya, share nyo na lang, pakita nyo na lang. Okay. O kung wala rito yung spouse nyo, pwedeng gawin nyo sa bahay, no? Yung exercise na to, assignment nyo yan, para kayo ay makapag-exchange of information. Okay? Sige. Then mamaya mag-open forum tayo, para yung iba pang mga tanong pwede natin sagutin with the remaining time available. Brother, 2:30 tayo. Schedule natin, Brother Jess, 2:30. O sige, let's shoot for that. Okay, sige, palitan na. Kung may notes na kayo, discuss nyo, pakita nyo sa isa't isa, magsabunutan na kayo. Hindi, wag. Okay. Hindi, mamaya, pag nasa kotse na kayo or pauwi na kayo, wag dito. Okay, so, ayan. Okay. Sige. Oops. Kung mamaya do sa question, try ko lang yung slide kung pwede kong i-configure yung isang question para babalikan natin, para mas marami makapagtanong. Yan, kagawa tayo ng isa pang, mukhang pwede pa tayong gumawa ng isang poll dito. Okay, sige. Okay na? Sige, so hindi natin didiscuss yan. Kayo na yan. That's for your own private, Ngayon, open na ulit slide natin. Questions na tayo. So we have about 10 minutes, I think, for question and answer. Kasi, yan, ito na yung mga references. Tapos na tayo, you can, if you want to, pwede kayong kumopya nitong aming PowerPoint natin. Feel free to ask, So ngayon, Q&A na tayo, Brother Jess, Q&A na natin. Ito na, dito ko na lang babasahin sa kasi para mabilis. Pwede kayong gumamit ng microphone, Brother Jessel can call you. Pero para lahat makaparticipate, dito na tayo, pakiano nyo yung slide nyo, questions na nakalagay. Ayan, brother, meron tayong microphone diyan. Sige, so, kung may tanong kayo, pwede kayong kay Brad Jess na lang, tawagin na lang.